Isang araw na naman ang nagsimula para sa mga residente ng sementeryo. Kung tutuusin, wala silang pinagkaiba sa ibang komunidad. Eto ang musikat. Tapos, kanin. Lagi mo sila tinte, sabihin mo, kakain. Anak mo, Yung halagang 300 na kinita ko ngayon, binayad ko yung iba sa kinuha namin, pinangutang namin ng pagkain namin nung gabi, tsaka ngayon. Kasi 150 kagabi, tapos ngayon 150 rin. Kanin yun, tsaka yung ulam. Paano mamaya gabi? Magbabantay kami ulit. Kung wala palang nilibing nung araw na yon, walang pambili ng pagkain si Rowena. At dahil nagastos na agad ang perang kinita, balik si Rowena sa harapan ng sementeryo. Sa ilalim ng nakapapasong init ng araw, matiyagang naghintay si Rowena ng biyaya mula sa mga yumao. Si Mang Rick at ang kanyang misis abala sa paghahanda ng pagkain para sa kanilang malaking pamilya. Ang iba nilang kapitbahay, dumidiskarte rin ng pagkakakitaan. Kuyang, bakit nyo binubuksan? Ma'am, kasi po may bilibing ko silang kamag-anak din po nito. May ililibing silang kamag-anak. Saan nililipat po yung buto niyan? Dito rin po. Dyan din. Si Nanay Auring at si Tala, abala naman sa paglilinis ng himlayan ng kanilang mga alaga. Sabi nila, mas mahirap mabuhay kesa mamatay. Kung ganon, tunay na matapang ang mga nabubuhay sa mundo ng mga yumao. Kung pipiliin ako, gusto ko yung sa labas ako titira . Oh. Kaso pagdating na mangungupahan ka, dito na lang ako. Kung mangungupahan din lang. Kaya na, pagbayad mo nga, bukas, pagtulog mo, bukas may utang ka naman, di ba? Ang buhay dito, matiwasay naman, masaya. Kami, awa ng Diyos naman dito. Kung anong gusto namin kainin, nakakain namin. Kung anong gusto namin bilhin, nabibili namin. Di ba, mas gusto niyo yung tahimik na lugar. Ganon din kami, gusto rin namin tahimik. Parang dito namin nakita ba, sa cemetery. Ako po si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.